Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. 15 minutes ago, update ito tungkol sa pabalitang sakit ng Pangulo. Pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis, maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet. Nako, delikado ito. Matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay may diverticulitis, ipinaliwanag ng mga doktor na ang naturang kondisyon ay pamamaga ng bituka na sa ilang kaso ay maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet kung hindi agad nababantayan. Samantala, kinansila ng Pangulo ang kanyang nakatakdang biyahe sa Ilocos Norte ngayong Biyernes, Enero 23, upang magpahinga at manatiling minomonitor ng kanyang mga doktor. Ayon sa PCO, bahagi ito ng pag-iingat matapos dumaranas ng diverticulitis ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi at nagpalipas ng magdamag sa St. Luke's Medical Center. Dalawang aktibidad sana ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa Lawag City. Ang inaugurasyon ng Lawag International Airport Passenger Terminal Building at ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan program. Subalit, hindi na ito itinuloy alinsunod sa payo ng mga doktor. Nauna nang sinabi ni Claire Castro na sumasailalim lamang sa medical observation ng Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort at nasa maayos na at stable na kondisyon na ngayon. Ano ang diverticulitis? Ang diverticulitis ay nangyayari kapag ang maliliit na supot o diverticula sa dingding ng bituka ay namaga o na-impeksyon. Kapag lumala ang pamamaga, maaring masugatan ang lining ng bituka na posibleng magdulot ng pagdurugo sa puwet, matinding pananakit ng tiyan, lagnat o impeksyon. Ayon sa mga eksperto, stress, sobrang trabaho, puyat at edad ang ilan sa mga karaniwang trigger ng kondisyon. Gate ng mga doktor, ang diverticulitis ay karaniwang manageable at hindi agad delikado sa buhay basta't nasusunod ang pahinga, gamutan at monitoring. Pinapayuhan ang publiko na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng pananakit na tiyan, lagnat o pagdurugo sa puwet. Samantala, tiniyak ng Palasyo na ipagpapatuloy ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin matapos ang sapat na pahinga kasabay ng pagtuloy na pagbibigay ng beripikadong update sa kanyang kalagayan. Okay, so itong sinasabing sakit ng Pangulo na verticulitis. Verticulitis. Sandali, nakalimutan ko. Diverticulitis. Ang nag-announce niyan, si PBBM lang. Hindi yung mga doktor na nag-examine sa kanya. Ang tanong, yan ba ang totoo niya talagang sakit? Baka dinadivert nila ang publiko sa tunay niyang sakit. Okay, bakit ko na sinabi na baka dinadivert lang? Kasi, I don't know how true ito si Dean Chase, na mayroong kontak sa loob ng palasyo, palabas siya ng screenshots o resibo yung taga-palasyo mismo. Basahin ko No, sabi ni Dean Chase, diverticulitis daw, issues, ? Meron bang bituka sa dibdib? Baka nalipat lang sa kakapatira mo sa puwet. Ito yung text ng kanyang puting ahas galing Malacanang. We still don't know, sir, Dean. But everyone in the wing or sa palasyo started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. Clutching, yung discomfort. Ganon ang unang report. So, ibig sabihin, discomfort, mahirap makahinga. So, response ni Dean. So, what was it? Sayang, di natuluyan. According, ito na yung puting ahas. According po sa finding, sir, AFIB po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. Ito yung sinasabi ni Dean Chase according to his
source sa loob ng Malacanang. Atrial fibrillation, yung arrhythmia, yung irregular yung beating ng puso. It's either very fast or it's either very slow. Yon ang pinapalabas ni Dean Chase. And I don't know kung alin ang totoo, diverticulitis na pwedeng magresulta sa pagdurugo ng puwet o atrial, mahirap ano, atrial fibrillation dahil irregular ang heartbeat at ang symptom is chest pain, shortness of shortness of breath o kaya panghihina. Anyway, sana I don't know sa inyo, ano naman tong mga comments, sana natuluyan na lang ganun, wag naman. Ang utos ng Panginoon sa atin is let's pray for one another at huwag mag-pray na matuluyan. So sana gumaling ng Pangulo para magampanan niya ang kanyang trabaho kasi binutuhan natin hanggang 2028. So, lesson learned. Let's take care of our health dahil health is wealth.